Magandang araw po sa inyo lahat mga kabansa. Ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan at YouTube channel. At marami na naman tayong tatalakayin ukol sa mga nagbabagang issue na humaharap sa lipunan ngayon. Ang isa pong nakapukaw ng aking atensyon ay itong sinabi ni PNP Chief Nicolas Torre na pag-dial daw ng 911 ay 5-minute response na. So nagtanong-tanong po ako sa kapaligiran kung sila ay naniniwala dito. Ang alam ko po dito sa amin sa Pasig, meron talaga dyan. At first experience ko yan mga kabansa nung dito sa bandang Barangay Kapitolyo ay may nasunog dito sa San Lorenzo Street. Aba, nagsisimula pa lang mga kabansa, wala pang 3 minutes. Nagpasukan na yung mga bombero at mga pulis, no? At organisado silang, mga pulis ay organisado nagtatraffic at sus Maria Josep, mga bansa, 30 bombero ang dumating dito. Binilang ko talaga isa-isa dahil wala ka naman choice kung hindi manood na lamang. Pero dito sinabi ni Nicolas Torre, drawing pa lang pala ito. Drawing pa lang pala ito at tinututukan niya ang Cebu, no? At sa aking pagtanong-tanong, mga kabansa, merong nagsasabi, ito, unahin ko itong opinion nito, no? Unrealistic expectation. Sinasabi ho ng iba na ang response time across all areas sa Metro Manila is not feasible. Hindi pwede dahil may mga factors po tulad ng traffic congestion, geographic limitations, mga kalsada po natin maliliit, no? Nandiyan pa yung mga binabahan lugar. And the time that it navigates to specific locations, especially in densely populated area, hindi ho all the time ay makaka-expect kayo ng 5-minute response, no? So, bakit nila binibuild up yan? Naghahanap po sila ng narrative ngayon dahil talaga naman basang-basa si Bongbong Marcos dito sa lumipas na 2025 elections ay talaga namang lalo na yung late absentee voters mga kabansa sa 50,000 na rehistrado ay 95 ang bumoto ay ni isa sa kandidato ni Bongbong Marcos ay wala hong lumabas mga kabansa. Wala. May isa rin sa 10. Kaya papatunay lamang na referendum sa first 3 years ni Marcos ay hindi sa ngayon ang bayan kung paano niya pinatakbo. Lalo-lalo na sa aspeto ng kapulisan, mga kabansa. Ito ang pangalawang observation. Focus on speed over substance. Baka naman daw masyadong mabilis, sabi nung iba na akin nakakausap, no? Critics suggest that prioritizing a fast response time might overshadow the need for thorough investigation, proper evidence, and addressing the root cause of the crime. So, alam nyo, pasikat lang ito mga pasikat-sikat, ha? May nagsasabi naman, pangatlo opinion, potential for neglecting other priorities. Baka mamaya, iwanan naman nila yung ibang lugar na nangangailangan. Ano ang isang nangyari in the past, mga kabansa? Natatandaan nyo ba nung papunta sila ng mga at least 3,000 na policeman dyan sa Davao? Parang sa KOJC. Hindi yung ibang lugar. Nawala na kapulisan. Kaya, alam nyo, itong mga show-off na ganito, no? Maaari lamang, tumahimik na lamang, masyadong yabang-yabang na, puro promeso na lang ha?
At ito na, questionable. Ito pang-apat na obserbasyon, no? Questionable past performance daw. Yung mga aking kaibigan na nakausap, na ang past performance ng PNP sa addressing crime need to be improved overall effectiveness before focusing on something like this response time. Unang-una, ang logistics, no? Ang dami ho. Halos lahat ng munisipyo, bili ng mobile units, no? Disaster response, mga pickups, and all that stuff. Eh bakit nakapara lamang sila? Eh dahil may allowance lang po daw sila, mga kabansa, sa gasolina nila para sa isang araw. So meron ka nga equipment, wala ka namang gasolina, eh paano ka makakarating sa pupuntahan? Eh kung maubos na yung gasolina mo, no? At ang involvement ng PNP sa previous administration's drug war, sinabi nila, ay nakadamage daw ng public trust and credibility. So, hindi lahat makukuha natin dito sa pagpasikat, mga kabansa. So, ano ba talaga ang score ngayon ng crime index ngayong 2025? Sa Asia po, mga kabansa, ito yung chart, oh. Ito ho yung chart, oh. Ano ang nakalagay dito? Number 1 ho, na most dangerous cities, ang Damascus. Sus Mariosep, mga kabansa, sa Middle East na tayo. Pero ang pangalawa at pangatlo sa buong Asia ay Manila at Quezon City. Magkasunod pa. O pangatlo lang ang Dhaka, pang-apat pa lang ang Dhaka, o ang New Delhi, pang-5, Kuala Lumpur, sa ASEAN, dito sa Malaysia, pang-6, itong, ano ba ito? Ghaziabad, Tehran, Karachi, Baghdad. Pero tayo ang pangalawa at pangatlo dito sa Manila at Quezon City. Meron din akong nakita, mga kabansa, na chart na papakita na may pangatlo pang lugar, no? At pangatlo dyan ang Cebu at pang-apat ang Iloilo. So talagang may problema, mga kabansa. May problema ang kapulisan natin ngayon. At kailangan talaga nilang mag-improve ng imahen. Because sabi dito sa New York Post, the world's most dangerous country revealed in a new global survey. Ay ano mga kabansa? Ayun, nakikita nyo ba yun? Nakikita nyo ba yun, mga kabansa? Jeepney, oh. Jeepney. O, ibig sabihin, dito sa atin, sa Pilipinas. Kaya, ito ang isang kalunos-lunos na obserbasyon, no? Na maaaring ginagamit kasi ang ating kapulisan, mga kabansa. Ginagamit sa hindi naman nila trabaho. Yan ang problema eh. And especially this administration has been guilty of weaponizing the policemen against its own citizens. So, kudos, Nicolas Torre. Kung talagang magagawa mo, kung talagang magagawa mo yung 5-minute response, okay lang. Makakabuti sa lahat yan. No? Pero dito sa balangkas na ito, makikita nyo na you are suffering, not only you, but the institution is suffering from, a credibility gap. Oh. At panghuli, obserbasyon, the PNP's stated intention to impose sanctions on units that fail to meet the 5-minute target without considering the context of each situation has also been criticized. So, talagang ganon,
Ang kailangan, pag tayo nasa public service, huwag tayong masyadong balat sibuyas. Buksan natin ang ating kaisipan. Dahil, kung minsan yung iba mga kritiko, matalas nga ang kanilang mga salita, pero palampasin nyo na yung salitang ginagamit. Ang kunin nyo lang yung buod ng kritisismo. Kasi lahat, mga kamansa, lahat ng dapat ibigay sa bayan ay ibigay sa bayan. Napakamalas na talaga ng Pilipinas. Sabi nga nung iba, bakit ho? Kaya hinihingi ho ng Pilipinas Traore. Yung leader ng Burkina Faso. Nakatakot-takot ang reforma na ginagawa sa kanyang bansa. Galit daw ang Diyos sa Pilipinas dahil imbis na Traore ang ibigay dito ay si Torre ang pinarating. Tayo nagbibiro lamang pero hanggang sa susunod na ating pagkikitang muli. Magandang araw po sa inyong lahat.